Nagmula ba si Gon sa Dark Continent? Nang nag-transform si Gon sa kanyang adult form, labis na nagulat si Pito nang makita ang isang bata na naging isang malahalimaw na may napakalakas na kapangyarihan. Habang ang mga kondisyon ng Nen ay maaaring dalhin sa sukdulan, ang saklaw ng kapangyarihan nito ay limitado lamang sa kabuuang potensyal ng Nen users. Ang pagtanggap ni Gon ng ganong kalakas na kapangyarihan ay nagpapatunay na siya ay higit pa sa kahit sinong Nen user sa mundo ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang isang malaking teorya nang banggitin ni Jing ang 5 banta na nakuha mula sa Dark Continent batay sa isang aklat na isinulat ni Don Prix. Posible na si Gon ay sinapian ng isa sa mga banta na ito, at dahil pareho din ang apelyido nila na Prix, maaari nating ipagpalagay na ang taong ito ay may kaugnayan kay Jing at Gon. Maaaring si Don Prix ay nakakuha ng isang sumpa at hindi sinasadyang na ipadala ito pabalik sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, katulad ito ng kung paano sinapian si Aloka ni Nanika, na pinaniniwala ang dinala pabalik ni Sig Soldic nang samahan niya si Isaac Netero sa Dark Continent. Sa parehong prinsipyo, ang sumpa ay maaaring hindi kinakailangang sumapi sa susunod na kamag-anak, katulad na nangyari kay Aloka. Kaya sa kalaunan ay maaaring ang sumpa ng Dark Continent ay napunta kay Gon Prix. Kanina kasi may nagtanong sa akin na sabi, Lods, baka meron kang theory dyan na about sa Korta clan, na baka hindi ang Phantom Troop ang may gawa nung ano na yon, na insidente na yon. Kasi ang alam natin, yung Korta clan ay inubos sila ng Phantom Troop, di ba? Ayun yung alam ni Kurapika. Yan, pag-uusapan nga natin dito na kung meron ba akong idea na ang Korta clan ba ay talagang ang tumapos sa kanila ay yung spider, o parang inano lang ng spider to, kumbaga parang inamin lang pero hindi naman talaga sila ang kagagawan. Ayan, maghahanap tayo ng mga ebidensya rito sa mga hindi ko, ang bagal ng internet hindi ko pa na-search yung isa, si Luini. May sinabi si Luini sa isang chapter 300, na lang chapter 392, yung sumilip si Luini sa pintuan na kausap niya yung spider. Kausap niya si Nabunaga, tsaka si Pinksburn, tsaka si Peyton. Mamaya sasabihin ko kung bakit na-involve dito si Luini o yung mga ganyan. And simulan natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo kung sino yan, yung parang steampunk na yan. Yeah, yan yung elder ng Meteor City. Kumbaga yung nakakatanda, o parang hindi siya presidente, parang basta mataas na tao sa Meteor City. Para siyang pinakapinunong religious group. Di natin kasi sa Meteor City iba-iba yung religious ipinakita yan sa manga at sa animation. Ayan. Pero siya yung pinakamataas doon, yung elder ng Meteor City. Diyan nakuha ni Corolo yung Sun and Moon na ability. Ayan. Tapos sabi dito ng elder ng Meteor City, when someone in the outside world attacked one of the residents, he turned one of our brethren into a bomb to deliver our message. Ayan. Maiisip kagad natin yung message na yon, kasi bago maitatag yung sa mga elder ng Meteor City, binanggit na nila, parang paniniwala nila doon na tatanggapin namin yung kung ano yung itatapon nyo dito sa Meteor City, pero wag kayong kukuha sa amin. Kasi naging laganap doon yung kuhaan yung mga nakawan ng mga bata, ginagawang parang, kasi kahit nakawin nila yung bata doon, kuha nila kung anong gawin nila, paslangin o gawing kahit walang record kasi yung mga tao doon kaya parang ayun yung naging motto nila. Ngayon, ang trabaho ng elder ng Meteor City, kapag mayroong nagkaroon kayo ng atraso sa mga residente ng Meteor City, babalikan nila yung taong may atraso sa kanila, tapos yun, papasabugin kayo. Ayan. Tapos ito nga yung kumbaga yung parang gusto kong itaping ngayon, na baka
sila yung dahilan. Ang Meteor City, kumbaga yung elder ng Meteor City, hindi ang Phantom Troop talaga ang umubos ng lahi ni Kurapika. Kasi never naman nagbigay ng ng red note o yung parang yung binibigay na sulat na tatanggapin namin yung kung ano yung kinuha nyo dito, pero huwag kayong kukuha sa amin. Sa Tagalog yun. Merong may binibigay kasi bago pagka parang may ginawa kang kasalanan sa Meteor City, ayun yung binibigay. Signature yon ng elder na Meteor City. Ng mga residente doon kapag may ginawa ka sa kanila. Ngayon, nakakapagtaka bakit yung Spider, never naman silang nagganon. Tapos, bakit kung gumaganti talaga sila, bakit yung Spider napas lang yung number 8 ng member sa Spider bago si Shizuku, di ba? Pinas lang ng Soldic family. Bakit hindi ginantihan ng Spider? Tapos napas na kasi non-canon lang si Omokage. Napas lang ni Suka yung isang member, bakit di sila gumanti? 'Di ba? Tapos napas lang din yung sila Ubogin, sila Pakunoda. Bakit di sila gumanti kay Kurapika? So parang ang lumalabas, yung residente o yung pinaka-elder ng Meteor City, yung parang may pinaka-involved dito sa malawakang pagpaslang sa Kurtaklan. Kasi itong Kurtaklan nga, 'di ba, nakita naman natin na pagbalik ni Kurapika na meron ng sulat ng yun nga yung red note na sulat na signature ng Spider ng Meteor City. So ngayon, sinearch lang ni Kurapika. Ayan, sa data book gagawa ko ng edited video nito para ma-compile natin para mas maganda yung pagpapaliwanag. Si Kurapika, merong Google din, nakalimutan ko yung pangalan Basta parang Google siya sa Hunter x Hunter World. Ayan, may parang Google na na term. May Google din sa Hunter x Hunter World na kung ano yung Spider, kung ano yung Meteor City, nakasulat sila sa Google doon. Ayan, tapos so parang kasi bata pa si Kurapika nag-judge kagad siya na Phantom Troop kasi parang pinalabas na ng Phantom Troop kumbaga napanood naman natin sa chapter 395 kumbaga parang magiging talagang bilin na daw sila kumbaga lumabas na ipinalabas na ng Phantom Troop, nakalaban na sila. Ang purpose nun para katakutan nga yung Meteor City, para wala nang abduction na mangyari, wala nang kuhaan ng mga bata kasi nagalit na nga sila kasi 'di ba yung kaibigan nila si Sarasa na pinas lang. Kaya parang ginagawa nilang nakakatakot yung lugar nila, nakakatakot yung residente, pinagmukha nila. Nasusulat na yun sa Google ng Hunter x Hunter World. Ayan, parang pinaano na nila. Kasi gumawa nga sila ng website yung Phantom Troop sa mga nakakasabay doon sa mga manga. Ayan, gumawa nga sila Ngayon si Kurapika, nalaman niya yung data, yung Phantom Troop. Ngayon maghihiganti siya sa Phantom Troop na hindi naman sigurado na Spider talaga na ito papaliwanag ko tong medyo hindi naman sigurado siya na Spider talaga yung pumaslang. Pero napanood naman natin, nasa manga naman, nasa animation naman na parang tinanong ni Kurapika si Ubogin, 'di ba, na malalakas nga daw yung mga pulang mata. Pero papaliwanag ko mamaya na. Unahin muna natin tong yung Google na to. Ayun, 'di ba, pinagmukha ng Spider na masasama sila, mga bilin sila. Pero never ginawa ng Spider na nagbigay sila ng red note na which is ayun yung nakuha ni Kurapika nung malawakang pagpaslang. Ayan, yung malawakang pagpaslang sa Kurtaklan, yung bumalik siya. Tapos ngayon nga di naman maiiwasan na magkaroon ng pagkakamaling pag-judge si Kurapika siguro pagka pinagbintangan niya yung Spider imbis na mag-focus siya sa Meteor City kasi signature ng Meteor City yun yung red note, di ba?
never naman gumante yung Phantom Troop. Namatayan sila ng tropa, ha? Di dapat gumanti rin sila, naglagay silang red note. Never ginawa ng Spider yun. Puro residente lang na Meteor City na ang may hawak ay yung yung elder ng Meteor City. Check nyo na lang, chapter 391 o 392 na parang inaasar ni Luwini. Si Luwini yung tumatagos sa mga pader-pader na isa sa mga tauhan ng Haley family. Inaasar niya yung Spider na dapat parang guluhin daw nila yung yung mga tao, yung parang paslangin nila. Ang tingin niya sa Spider, mga parang pumapas lang ng mga walang awa, yung talagang sobrang brutal na brutal yung tingin nila sa Spider. Pero sinasabi ni Peyton doon, nila Pinks, nila Nabunaga na hindi kami, parang sinasabi nila hindi kami ganyan. Tapos parang basta kinukot siya ni Luwini yun yung mga Spider no, yung nakita niya. Tapos sabi niya, babaguhin ko na lang yung nakalagay sa Google. Ayan, sinabi to ni Luwini, parang babaguhin niya na lang yung nakalagay sa Google, yung data sa Google ng about sa mga Spider. Parang kasi iba yung tingin niya, iba yung tingin niya sa Spider nung time na nakita niya yung Spider. Kasi parang sa mapya idol nila yung Spider na yun, di ba, kasi mukhang brutal na brutal nung mga diabolic talaga yung pagkatao ng Spider nung tingin ng halos lahat Pero parang hindi nila gets. Tsaka yun nga yung lumabas sa Spider Pass, sa Phantom Troop Pass, na talagang makikita mong hindi naman pala talaga masama yung Spider. Ayan, tapos yun nga, na-involve dito si Luwini dahil na parang sinabi niya yung about sa Google na, so parang naniwala si Kurapika sa Google, naniwala siya doon sa mga nakalagay na data doon na yun, itong Phantom Troop konektado kaagad sa Meteor City na na sa totoo lang hindi naman talaga nila ginawa yung yung pagbibigay lang red note sa mga parang paggaganti. Ayan, tapos kung tatanungin nyo na di ba si Ubogin parang inamin na niya na sila yung pumaslang sa ganto ganyan. Sinabi nga yun ni Ubogin na malalakas din daw talaga yung mga Kurtaklan. Pero hindi niya sinabi na sila talaga yung pumaslang. Kasi isipin mo, bakit hindi naman mahilig si Corolo sa mga bahagi ng katawan ng tao ang inaano niya kinukuha niya lang yung mga parang sa auction binibenta nila, hindi sa dahil sa pera, wala silang pakialam sa pera. Ang may niluluro lang sila na tao. Yung niluluro nilang tao na yun, ayun yung may interest sa mga bahagi ng katawan ng tao, sa mga ganyan. Ayun yung ginagawa ng Spider. Kasi yun nga yung parang ang target nila yung killer ni Sarasa, yung tropa nila. Ayun, Scar na Paulis nandyan na naman. Tapos yung ayun nga, ayun yung mga parang isa sa mga teori ko sa mga na kung bakit hindi rin talaga na involved dito yung Spider. Kumbaga parang inamin na lang nila, parang ganito, parang kasi parang gusto talaga nilang pagmukhang masama sila Simulat sa pula, yun yung plano nila kung mababasa nyo doon sa chapter 395 or 396. Dalawa yung plano nila maging masama, maging parang pinakamasama sa buong mundo. Tapos pero hindi, may mga Pinas lang sila, pero hindi lahat halos karamihan doon hindi naman sila. Tapos parang kinredit na lang nila sa sarili nila. Kasi kung titignan mo, bakit may red note doon sa Kurtaklan? Hindi naman mahilig maglagay ng ganun yung Spider. May mga inatraso nga yung may napas lang nga sa member ng Spider, hindi sila gumanti. Ayan. Yun lang naman yung gusto kong i-tackle ngayon, topic natin ngayon, na sagot ko doon sa nagtanong sa akin. Gusto ko hanapin yung yung nag-comment na yun kaso hindi ko na mahanap. Ang daming comment doon sa isang page ko sa Mr. Salaysay, siya nag-comment. Ayan.
Ayan, excited na ako sa October 7. Yes, excited na ang lahat. Legit po ba talaga? Yes, legit yun. Ayun, si Art De Perio, nandiyan na naman. Saglit lang naman yung natin, live natin. Ayan. Walang pinatay ko electric fan, mainit dito. Kailan exact date lalabas yung episode 149? walang 149. Bangga lang yun. Chapter 401. Ayan. Tapos, meron pang good news. Imbis na 20 chapter ang magagawa sana ngayong taon, 30 chapter, pero alam ko ngayong taon lang 10 chapter lang yung parang pinaka ibibigay sa atin na mababasa ni Yoshihiro Togashi. Tas next year, ewan ko kung 10 o 20 kasi nasa chapter 122 na si Yoshihiro Togashi. So, may posibilidad, pa lang tayo, October, 'di ba? Matapos niya 'to ngayong taon ng magkaroon ng 30 chapter. Ayan. Sabi ni Maricon Pedro, baka po si Sheila ang dahilan ba't namatay Kurtaklan. Ayan, kaibigan siguro ni Prinsipe Cherimich yung sigurong ibig sabihin mo. Yun nga, may rito, mayroon ding may rin dito si Sheila, may parang may kinalaman din siguro dito si Sheila kasi hindi naman magpapakita doon si Sheila na hindi natin alam kung siya may kasalanan o parang na-involve lang siya sa ibang way. Basta kaya nga pagka naibigay na ni Yoshihiro Togashi yung details about dito sa Kurtaklan, sana matapos na kasi parang katapusan na ng kwento ng about sa Succession War arc. Katapusan na ng kwento ng sa pagitan ni Kurapika, ng Spider at ng Mafia. Ayan, kasi hindi lang si Kurapika yung may pinaghihigantihan. Ayan, tapos yung yung Spider din. Ayan, kasi ayun yung pinakita sa ating impression na yung kumbaga yung kwento na yung sa pas ng ng Spider na yun nga, yung pala yung rason kung bakit nabuo yung Phantom Troop. Kasi yung namatay yung kaibigan nila, tas gaganti sila. Na bakit doon nasa Black Whale siya parang kumbaga parang ni-reveal. Nandoon yung ang beef nila doon, sa pantahan nila doon na ang kriminal, mga mafia kasi ayun yung ugnayan ang ugnayan ng Meteor City sa mafia. Kumukuha sila ng reserve army, yung mafia kumukuha ng mga bata doon. Ayun, kaya ang tingin ko talagang kumuhan ay ang pumaslang kay Sarasa, kung hindi si Prinsipe Cherimich, tatay niya. Tapos parang bata pa lang siguro si Prinsipe Cherimich, may ganung passion na siya o kaya parang may inutusan siya na isang kumbaga parang alaalalay niya. Kasi kung mapapansin nyo, yung ipinakita doon sa mga chapter ng 395 ba yun, yung sa past, meron dong isang tatuan na mga mafia, medyo bata pa siya doon. Tapos yung tattoo artist na dating member din ng Haley Family Soldier is tattoo artist din ni Prinsipe Cherimich. Ayan, parang naka full sleeve siya. Tapos parang konektado siya doon sa siguro ayun yung parang inutusan niyang alalay. Ayun yung mga parang hindi ko na maibigay sa inyo yung mga parang clip na manga. Ang hirap hanapin ang bagal pa ng internet. Pero sa mga alam ng mga details na yun, ayan, siguro nasasabayan ako na itong mga to. Kung sa anime ilang episode yung 30 chapters, kung sa anime ilang siguro mga minsan may pumapatak din yung isang chapter ng 3-4 parang ganun. Basta
Depende yan eh. Kasi may parang, depende sa studio na gagawa. May mga nagpapahaba pa nga eh. May naglalagay ng filler. Ayan. Lods, posible ba na si Carollo yung nagpasabog at pumatay doon sa 30 tao na humuli at pumatay doon sa palaboy ng taga Meteor City? Hindi. Ang pumas lang doon sa mga tao, sa mga judge, sa mga police doon sa event na yon, mga tao din, mga residente din ng Meteor City yon. Kung ilan yung tao doon na napas lang, sabihin natin 30 yung taong nagsakripisyo. Ayan, kita naman dito sa sinabi yan. Ayan yung incident nun. Ayan, shoutout daw kay GNCL SPR Domingo. Lods, totoo ba namatay daw si Kurapika at saka buong Phantom Troop? Hindi, wala pa namang lumalabas niyan, pero ang tansya ko rito, hindi naman mauubos, may matitira din sa Phantom Troop, pero may malalagas din talaga. Ayan, si Shizuku ang isa sa mga candidate ko rito, tsaka si Bono Linog. Saan ka kumukuha ng clips mo? Sa Google lang, search lang. Boss, bakit inuulit mo yung topic mo? Naintindihan naman namin for the views lang. Theory na lang gawin mo or prediction. Paano paulit? Yung dinuro daw ni Hockenberg, di ba? Ano yun? Hunter, paano palabasin ang NEN? Meron kasing aura yung kaibigan ko. Kung may kakilala kang may NEN, pwede kang magpaano doon. Yung katulad ng ginawa ni Colt. Ayan, magpaano ka. Magpabenga ka. Boss, sabay-sabay natin panoorin, mag-live ka sa October 7. Ayan, baka nga hindi October 7 lang yun eh. Baka October 6 eh. Ayan, face reveal daw oh. Anong nangyari kay Ipo? Wala, di na ako updated dun. Ayan, saglit lang naman yung live natin. Inuga ko lang kayo para ma-ready kayo sa October 7, malapit na. Ayan. Lod, sa tingin mo tapos na ba ni Togashi yung script niya at pinag-iisipan na lang niya yung pinaka-ending mismo eh. Yung Hunter x Hunter naman, may ginawa naman ng 4 na pagpipilian si Yoshihiro Togashi na ending. Ayan, sinabi niya sa interview niya yun. Meron ng ending talaga sa tingin ko si Yoshihiro Togashi. Pero gusto niyang kumbaga parang gusto niyang mahimay pa na mas mapaganda pa kasi ang gusto niyang ending yung parang pinaka yung gusto niya, yung nasa tingin niya hindi magugustuhan ng manonood kasi parang worst case yung kumbaga parang pinakapangit na ending yung gusto niya. Yun yung gusto niya na sa tingin niya daw yung mga viewers mapapangitan kasi sa tingin ko baka may mamatay parang ganyan. Tapos meron siyang ibinigay na ending doon na ayun nga napangasawa ni Gontrix si Naoko ba yun? Basta parang ganun yung pangalan eh. Na ayun yung bata na dalawa lang silang bata doon sa sa Whale Island eh. Ayun napangasawa niya yun. Tapos may nagkukwento daw na bata na pinaka-apo-apuhan niya na yun nga, naging magaling na hunter daw, kilalang hunter daw itong si Gontrix. Tapos yung apo niya na bata na yun na babae, tapos may kapatid siyang mas maliit na batang lalaki. Yun si Naoko, yung bata na apo niya, kaapo-apuhan niya, kinuha rin yung Lake Lord fish na kinuha ng tatay ni Gon na si Jintrix, tapos kinuha din ni Gontrix para payagan siyang mag-hunter exam. Tapos yung kapo-apuan ni Gon, kinuha rin yung Lord Lake Fish na yun. Kasi nagpaalam siya sa magulang niya na gusto niyang maging hunter. Ayan. Alam ko gumawa ako ng parang pan-animation ba yun? Ayan, parang pan-art na gumawa ako nun eh.
Kaso ang labo ng paliwanag ko dun eh. Gusto ko nga ulitin eh. Ayun, boss, re-release ka ba ng Hunter x Hunter Cup? Wag sana, mahal. Hunter x Hunter Cup, wala, ano eh. Hindi ko alam kung paano yung nun eh, sistema ng paggawa ng cup eh. Pero siguro pagka nagkaroon tayo ng interest ulit na gumawa ng merch, kasi ako gumawa na ako ng merch, limited lang yung Spider, pero hindi na nasundan kasi medyo namamahalan ako sa materyales, tapos yung iba parang paasa lang nabibili, yun nga, tas parang basta tinamad ako, mas lamang yung bigay. Hindi ako kumita dun. Medyo nakakalimutan na ni Togashi na ang bida niya ay si Gon. Actually, pinakamagandang art niya ay yung tungkol sa paghiganti ni Kurapika. Mas exciting kaysa sa character development ni Gon at ni Killua. Ngayon, papunta na sila sa Dark Continent. Ang kay Kurapika na naman focus. Ngayon, paano na i-connect ni Togashi si Gon sa kwento? Hindi ako sang-ayon dyan, do DMB. Ayan. Maganda nga yung parang sunod-sunod ni Yoshihiro Togashi dito sa kwento. Yung character development ni Killua at ni Gon, tamang-tama lang naman eh. Kasi di mo naman pwedeng parang madaliin yung kumbaga parang bigla na lang silang lalakas, ganun. Siyempre may adventure sila, yung mga character development, kung paano nila makukuha yung Hatsu nila. Ayun, mas naintindihan natin, di ba? Kaya para sa akin, tapos yun nga, si Yoshihiro Togashi, binibigyan niya talaga ng panahon yung bawat karakter na mabigyan ng screen time. Kasi sa totoo lang, ayun yung kinaganda ng Hunter x Hunter eh. Yung bawat karakter talagang may detalye siya, may mga siya. Kahit yung mga simpleng mga karakter na dumaan lang. And shoutout sa Edmark Mirambel from Bacolod. GNCL Idol, sino yung pinatay ni Silva na number 8 na Spider? Ayan hindi naman na-reveal yun yung Spider na yun na number 8, pero yung Spider number 8 na yun na pinalitan ni Shizuku, yung Spider number 8 na yun, sa tingin ko hindi siya kababata ng Spider. Kumbaga parang bigla na lang sumali sa Spider. Pero malay natin, baka magkaroon ng revelation ulit, ayun pala yung Spider na kasama rin nila sa pagkabata nila Corolo, na hindi natin nakita kasi yung founding, yung nagbuo sila ng grupo ng Spider, sila lang talaga si Shalnark, si Franklin, si Pakunoda, si Peyton, si Pink, si Ubogin, si Nabunaga, si Corolo. Wala nang iba eh. Tapos umalis si Sheila, 'di ba? Nakita niyo naman 'yun, 'di ba? Boss, ano po ba kakayahan talaga ni Kalo to? Parang yung papel. Pero siya, manipulator si Kalo to. Boss, last chapter ng Hunter x Hunter summary lang pakwento po. Last chapter ng gagawa ko ng yan, may ginagawa kong parang edited videos niyan. Abangan mo na. Nung sa Grid Island hanggang Chimera Ant Arc, screen time Gon at Killua yun eh. Kaya ngayon na Succession War Arc, sila Kurapika, Leorio naman. Ayan, tama. Tapos sa tingin ko, itong si Jinx, ang screen time naman niya, tsaka ng Sojak, tsaka sila Beyond, ayan, sila Pariston, dyan sa Dark Continent. Ayan. Kasi timing, sinabi naman ni yun eh, nakalagay naman yung pangalan nun. Basta yung way nila ng Black Whale, papunta sila, tsaka yung yung grupo ni Beyond, papunta sila sa ang tawag dito, sa Hilagang Silangan ba yan? Basta papunta sila sa lugar ng lungga ng Brion. Ayan, sa Sea of Three. Ayan, sa mga yung lugar ng lugar na ni Brion, yun eh, Ancient Ruins yun eh. Ano ba si Jinx, di ba?
Si Jintrix, si Jintrix eh. Tawag dito. Ruins Hunter siya eh. Nag-aaral siya ng mga ancient ruins eh. Mga parang pyramid. Ayan. Doon. Kaya, ang kwento siguro neto na ng Dark Continent arc about naman kay Jintrix. Ayan. Tapos, siguro makakalaban nila dito yung yung Brionne. Sa tingin ko lang. Yung Brionne yung parang pinaka sa listahan, isa sa pinakamalakas eh. Saan yan mababasa? Search mo na lang sa sa Google. Ayan, kanina ka pa ba naka-live? Yes, kanina pa. Medyo kanina pa. Ayan, tinapik ko lang naman dito yung about sa teorya nga ng Meteor City, ng Phantom Troop at Kurtaklan. Kung talaga bang Phantom Troop yung ang may kasalanan sa pagkaubos ng lahi ni Kurapika. Ano similarity ng ability ni Leol? Leol yan, hindi yun Leon. Ng Chimera Ant at si Corolo. Ang similarity nila, yung ability ng iba na pero magkaibang kondisyon Kasi parang yung kay Leol parang kondisyon din na parang hihiramin eh. Pero magagamit niya yung ability. Ngayon si Corolo may condition din. Kailangan ni Corolo makita yung ability kung paano gawin. Alam niya rin yung pangalan. Ayan, tapos alam ko parang nakahawak siya sa libro. Hindi ko matandaan eh. Ayun, yung parang nagagamit nila yung ability ng iba. Pero itong si Jintrix ang pinakamalupit. Hindi niya kailangan ng kondisyon para magamit yung ability ng iba. Kailangan lang yung sa bagay, kondisyon din yung matamaan siya, di ba? Pero hindi katulad nung ang daming kondisyon. Kailangan lang matamaan siya. Pero para sa akin, kondisyon na rin yun eh. Kondisyon, kailangan matamaan, di ba? Ang labo. Pero sabi ni Jintrix kasi, natural talent lang daw niya yan. Hindi yun ability. So, hindi ability nga. Baga parang genius lang talaga siya. Boss, paki-explain about sa Nen Beast at sa Nen ability ng mga anak ng hari ng Kakin. Ayan, medyo mahaba yan kung iisa-isayin natin. Pero yung Nen Beast nila, nakuha nila yon dahil dun sa may parang Earn Seed Ceremony. Ayan, yung parang pinapirma sila na ng waiver ng waiver Parang yun nga, yung nagpatak sila ng dugo doon sa Earn Seed, yung banga. Tapos yun, nagkaroon sila ng doon ng itlog. Yung itlog na yon ay yung Nen Beast. Na ang nakakakita lang yung ibang tao. Pero sila na may-ari ng Nen Beast na yon, hindi nila nakikita. Siya eh, hindi siya talaga Nen Beast nila eh. Parang galing yun kay Nasubi. Para siyang parasite. Kaya parang ang sinasabi nga parasite Nen Beast daw yun eh. Parasite Nen Beast, kumbaga parang kasi kung Nen Beast nila yon na nakikita nila yun, kumbaga parang produkto ng Nen nila, nakikita nila hindi nila nakikita eh. Mag-start na ba sa Dark Continent? Sa kasalukuyan Succession War arc pa lang. Henrik versus Yokotani. Tuloy na ba ang Hunter x Hunter Idol? Gusto ko talaga malinaw. Tuloy na siya kasi yun nga, may manga na, pero wag nyo aasahan na magkakaroon ng season 7 o animation kasi hindi pa yan, kulang pa tayo ng materyales. Ang ibig sabihin, kulang pa ng manga na mapoproduce na at least meron tayong isang kabuhang arc, kumbaga matapos lang yung isang buong arc. Halimbawa, Grid Island arc, di ba, yung after nun na nasa York New City arc sila, natapos yun. Tapos yung Grid Island hanggang dun sa nakita nila si kahit Grid Island arc yun. Tapos yung sumunod dun, Chimera Ant arc na. Basta matapos yung isinulat na manga na about dito sa Succession War arc, ayan, pwede na siguro. Ayan, siguro sapat na yun. Kasi bawal mabitin eh. Bawal mabitin yung mga studio pag gumawa ng ng animation eh.
Ayan, syempre, masisira sila dun. Masisira rin yung gagawin nilang animation. Baka mainip yung tao. Ang gawin nila, lagyan nila ng filler. Yung filler na yun, yung nagdadagdag sila ng kwento na hindi naman kasama sa manga, di ba? Pangit nun, no? Kumbaga, nagdagdag sila ng kwento. Mas maganda pa rin yung original na istorya, di ba? Ayan, mag-e-end live na ako. Ayan, hinano ko lang yung sino yung may dilaw na buhok. Ayan, si Hisoka yan. Ayan. Salamat sa mga tumambay. Ayan, abang-abang na lang tayo sa October 7. Ayan, October 6 kung may maglilik. Asahan nyo, isa tayo sa mag-ano yan, sisiwalat niyan dito. Pero yan, abang-abang kayo sa October 7. Magla-live tayo tapos gagawa tayo ng content yan. Tsaka paki-follow ako sa page natin na Mr. Salaysay. Ayan, kasi itong page na to, HXH Tagalog PH. Ito yung main page natin pero di kasi tayo kumikita rito ng kahit sa mga videos eh. Kaya sayang effort talaga pag gumawa ako ng video rito. Doon muna tayo sa Mr. Salaysay. Ayan, paki-follow ng page, paki-share ng video. Ayan. Salamat mga counter, shout, peace, bye.